Matindi to, Paktay Kimbo, nagpanik, di makaligtas sa banat ni Sen Villanueva at pasabog ni VP Sara. Aba, si Senator Villanueva, ha? Talagang, ito medyo nagiging palaban na talaga ngayon si Senator Villanueva, no? Medyo nagugustuhan ko na siya ng konti. Ayan! Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ay nagbula kay Banat ng Bayan. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Naku po, nakahanap ng mga senador si VP Sara para... Parang si Kabibig itong boses na ito, ha? Pensahan siya. Credits to Kabibig. Ayan. Para ipagtanggol siya laban sa Kamara, laban sa mga kongresista na parang, ano ba, hindi naniwala sa kakayahan, hindi naniwala kung para saan itong OVP ba. Dinipinsahan ni Senator Joel Villanueva itong pagkaltas ng OVP budget. Nako, Stella Kimbo. Parang kinabahan na yata kasi kalaban niya mga senador. Nako, ito Kabibig ha, sa isang interview kung saan talagang tinanong si Senator Joel Villanueva kung ano ang kanyang reaksyon na kinaltasan ng mga kongresista ang OVP budget. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, grabe consistent daw ang House of Congress sa pag-trim ng OVP budget. Senator Villanueva on Friday says he disagrees with the treatment and budget cut made by the House of the Committee on Appropriations on the Office of the Vice President. Ayan, tumututol si Senator Villanueva sa ginagawa ng Kongreso kay VP Sara. Diba? Tama naman yun, no? Para sa akin, no? Iba talaga ang Senado, no? Mas gusto ko ang Senado kaysa doon. Milyon ang bumuboto dyan. Hindi katulad ng iba, kala mo kung makaasta-asta, kala mo naman milyon ang bumuboto. Gusto lugar-lugar nyo lang naman bumuboto. Subukan kaya nilang tumakbo ng senador, no? Try lang, isang beses lang. Isa lang, oh. Please. Hindi. Diba? Para kasi diba? Parang ang laki ng kumpiyansa nila sa sarili nila para gumawa ng ganun. Para ganyanin si VP Sara, para gantuin yung... Diba? Parang mas marunong pa sila, no? Sa Senado. No? Hindi tutusin matatalino din naman sila. Yung mga nandoon, syempre. Huwag na natin banggitin. Basta ako sa Senado ako kampi. Nagugustuhan ko yung ugali ng Senado ngayon. Pwera lang doon sa isa. Diba? Kita nyo yan, no? Kaya alam nyo, ang Senado, nagiging tinik sa lalamunan talaga yan ng Kongreso. Tutusin parang tingnan nyo tong Senado na to. Itong mga senador na to. Kontrabida talaga sa buhay natin yan, eh. Parang ganun yan, eh. Kaya talaga gusto nilang matupad yung cha-cha-cha. Ulitin kayo. Dama ka! Diba? Kasi pag natupad yun, mawala ng power yung Senado. Diba? Sinasabi, gano'n. May ganun. Tapos magkakaroon ng power. Diba? Pero hindi natuloy yun. Diba? Kaya sa awa ng Diyos, hindi natuloy yung ganung plano. Kaya yung mga senador naman natin, ito. Kasi marunong, itong Senado na to, no? Marunong silang bumalanse. Disagree siya. In the same time, ang treatment ba? Parang iba yung treatment ng mga kongresista kay VP Sara. In a virtual press briefing, Villanueva said he respected the decision of the House panel but cited inconsistency. Inconsistency, in the tradition that has been observed by both chambers of Congress. O, see? Hindi lang si Marcoleta ang nakakita kung ano ang medyo pagkukulang, inconsistent ang chamber, ang House. Sabi dito ni Villanueva, I have to say, what is really your policy? Tinanong, you have to be consistent. You cannot do it in the first year or second year and then on the third year, mag-iiba. Tama. Napaka-obvious naman, no? First year ni VP Sara, tradition, honor tradition. Second year, honor tradition. Third, humiwalay siya sa unit team, kinontra niya si Bongbong Marcos, nag-iba ang polisiya. Diba? Tama yun.
Nung first, okay naman. Nung pangalawa, okay naman. Nung pangatlong humiwalay na, yung pangatlo na, yung humiwalay na, ayan na, nagkaganyan na. So, parang kayo din yung nagtatatak sa isip ng mga tao na parang, wala na yan sa administrasyon, kaya dapat hindi na natin bigyan ng budget yan. Or ganito, kahit galit ako dyan kay Sara Duterte, ganyan, di ba? Kahit galit tayo dyan, kailangan aprobahan natin. Siyempre, dikit kay PBBM. Di ba? Kaya, ganon, ina-approve na. Eto, kaaway na, magkaaway na yung dalawa. Hindi na maganda yung ano nila. Di ba? O ngayon, wala na siya. O makakaganti na tayo. O kahit naman sabihin niyo sa akin, kahit naman sabihin niyo na wala namang ganon. Kung walang ganong senaryo, sige nga, aprobahan nyo. Diba? Bakit ayaw nyong aprobahan? At saka kung sinasabi nyong corrupt si VP Sara, bakit nyo pa binigyan ng pondo ng pangalawa? Diba? Kasi kung corrupt siya, magnanakaw siya, kung meron siyang mga ganyan-ganyan, sa una pa lang na binigay nyo, bakit binigyan nyo pa rin sa pangalawang pagkakataon? Ibig sabihin, hinintay nyo muna siyang, hinintay nyo muna siyang umalis sa gabinete ni PBBM bago nyo sabihin yan? Ibig sabihin, matagal nyo nang alam na kurakot si VP Sara? Parang natatakot kayo kay PBBM? Parang ganun ba yon? Dapat nung una pa lang, alam nyo na yan. Di pag hindi na pala naging presidente si PBBM, gaganyanin nyo rin. Diba? Ganun yun eh. Parang pag nasa posisyon, syempre nasa katungkulan yung ano niyan. Diba? Kailangan maglaylaw tayo. Kailangan sayawin natin yung tugtog. Pag yan, nadapa yan sa natin. Diba? Ganun yung nangyari kay VP Sara. So, paano si PBBM? Pag natapos ba termino niyan? Paano yun? Hindi kaya ganyan ang gawin nyo. Kasi wala na siya sa pwesto. Alam naman natin na marami ding galit sa mga Marcos dyan. Dati, di ba? Kasi sa politika, uso plastikan dyan. Totoo lang. Uso talaga. Kunwari, syempre ngayon, bati tayo, di ba? Mabait tayo, vibes tayo ngayon lahat. Close tayo. Syempre, ikaw yung nasa katungkulan eh. Diba? Pero pag nawawala ka na sa katungkulan, wala na. Katulad ng mga Duterte, diba? Ang dami nilang kakampi dyan sa Kongreso. Dati. Tapos nung naiba yung administrasyon, galit-galit na sila lahat. Sala sa init, sala sa lamig eh. Diba? Kung saan kung saan yung patag, dun kami. Kaaway ng patag yung mga Duterte, di doon pa rin kami sa patag. Sana nga patag yan, no? Consistent. If you're going to do that, keep on doing that on the entire duration of your term. Kasi as tradition dictates nga, hindi po talagang ginagawa yan. Ito, Villanueva said, Congress must preserve the tradition and continue to implement the rules regardless of officials involved. Tama. Agree ako kasi matagal na ang tradisyon ito eh. Diba sabi nga ni Marcoleta, matagal na ang tradisyon ito. Binay pa, Lenny pa, yung vice-presidente, presidente pa si Gloria Macapagal-Arroyo Duterte. Talagang ginagamit ito ng Congress. Ngayon, bigla na lang nawala. Diba? First year ni VP Sara, tradisyon. Second year, tradisyon. Third lang, nag-iba. Kaya na, very inconsistent ang Congress. So, kung hindi mo mahalata, kung bulag-bulag ka talaga, at hindi mo makikita kung gaano kagaling ng Congress na pabilibin yung ibang tao na may kasalanan si VP Sara, excuse me, hindi mananiwala ang ilang senador. Diba? It may not be part kumbaga, nangyayari, silang mga nasa Congress, naniniwala sila sa isa't isa sa binibintang nila kay VP Sara. Pero sa Senado, ayan, hindi sila naniniwala. Diba? Kasi doon pa lang sa pagharap ni VP Sara sa Senado, napanood ko nun. Okay naman ang okay naman ang pakikiharap ng Senado sa kanya. Pati ni
pati si VP Sara. Ang ganda nung pag-uusap ng Senado at saka ni VP Sara eh. Talagang nung umipa lang talaga si Honti, doon lang talaga na iba. Pero bukod doon, yung ibang senador talaga, ayos naman. Si VP Sara, ayos naman. Yung tanong ng mga senador, yung sagot ni VP Sara, ayos naman lahat. 'Di ba? Pero dito sa Congress talaga, is talagang iba eh. 'Di ba? Doon talaga inilabas ni VP Sara, 'di ba, yung tapang niya. Kasi nga, kita mo naman, yung mga tanong sa kanya, 'di ba? O ipagpalagay natin, si VP Sara, sinasabi nilang, Bratinela ka. 'Di ba? Bratinela kang magsasagot. Para kang ano, 'di ba? Hindi naman siya magiging ganon kung maganda naman yung approach nyo sa kanya. Kasi hindi maganda yung approach nyo eh. Kahit sabihin yung tanong lang yung tinatanong ninyo, parang may halo na siyang pangbibintang, pang-aakusa. Samantalang yung itinatanong ninyo, nakaano na sa korte. 'Di ba? Hindi na dapat pinag-uusapan o ino-open pa dyan. 'Di ba? Kinukulit nyo pa siya tungkol sa confidential fund. Oh, 'di ba? Sa korte na 'yan eh. Dapat doon na pinag-uusapan 'yan. Ang pinag-uusapan diyan yung budget niya sa 2025. Oo, hindi lang naman ang hinihintay niyang sagot. Hindi yung kung ano-ano. Kaya siya naging ganun kasi kayo din ang nag-trigger sa kanya. Para siya maging ganun. Pati yung mga sagot niya maging ganun. 'Di ba? Kaya kasi nasabi ko dati, kung maayos ang pakiharap mo sa mga Duterte, maayos din silang haharap sa iyo. Kasi hindi siya plastic na tao. 'Di ba? Hindi plastic ang mga Duterte. Yun ang napapansin ko sa kanila. Nilalabas talaga nila yung tunay na ugali sa nila, depende sa kaharap nila. The law, it may not be part of the rules of both houses, but we always submit to the tradition of our institution. So, Kimbo, ano na yan sa'yo, Kimbo? Sabi ni sila, Kimbo, Uy, pahingay naman akong bag. paghatian natin, di ba? Napakagaling. So sila yung mga bago pa lang na mga kongresista, sila pa yung nag-twist ng rule sa Congress. Paghatian, natural, maraming mga kontra ni VP Sara doon, maraming bumoto ng na hindi tradition ang OVP budget. So talagang lugi si VP Sara. Kaya nga sabi ni Joel Villanueva, it may not be part of the law, maybe not part of the rules of both houses, but always submit to the tradition of our institution. Cutting the OVP's proposed budget may be more than a half grabe, no? He said, Tsaka dapat, ang Office of the Vice President talaga is binibigyan talaga ng pondo yan. Kasi yan yung madaling lapitan eh. 'Di ba? Yan yung madaling lapitan. Maraming humihingi ng tulong dyan. Yung mga assistants, kailangan yun. 'Di ba? Para kasing sa ginagawa niyong panggigipit kay VP Sara, kasama na din yung wag kang tumulong, wag mong tulungan yung mga yan. 'Di ba? Kasi kayo lang naman ang bukod tanging pumipigil sa budget ni VP Sara tsaka si Honts. 'Di ba? Yung mga taong bayan hindi nag-iisip sa kanya ng ganyan. Kung merong mang nag-iisip, yun yung mga pro sa mga alam nyo na. 'Di ba? Pero kalimitan ng taong bayan na nakikita ko, wala naman talagang inaano kay VP Sara na ganyan eh. 'Di ba? Na hindi nga siya nasasabihan na magnanakaw, kurak. Wala nga siyang mamahaling bag eh. Wala siyang mamahaling relo. 'Di ba? Tapos kung ganyan-ganyan ninyo, 'di ba? Vice President po ng Pilipinas 'yan. Lagi nating uulitin ulit. Vice President po ng Pilipinas 'yan na hindi nyo dapat ginaganyan. 'Di ba? Pangalawang pangulo 'yan. Pangulo. 'Di ba? Hindi siya congressman. Diyos, ang taas niyan. 32 million ang bumoto dyan. Hindi po libo lang. 'Di ba? Hindi lang distrito ang bumoto dyan. Buong Pilipinas. Hey! 'Di ba? Kung ano ang respetong binibigay nyo sa Pangulo ng Pilipinas, kahit may personal kayong galit o inis kay VP Sara, wala kayong karapatang ganyanin siya. 'Di ba?
Dahil pangalawang Pangulo ng Pilipinas yan. Dapat kung ano ang treatment nyo kay PBBM, ganun din ang nagiging treatment nyo kay VP Sara. Hindi dapat kayo nagiging bias. Kayo ang may gusto ng transparency. Yang salitang transparency yan, nakakainis yan. Yan ang gusto nyong mangyari, pero hindi kayo ang gumagawa. Buti pa ang Senado, yan ang transparent. Kaya pinapalakpakan yan. Diba? Okay, magagaling yung senador natin. Kaya kayo mga katunay, tandaan nyo yung mga tao talaga na nasa tamang pag-iisip at wala sa tamang pag-iisip. Pagdating ng eleksyon, huwag na kayong magpapabudol, mga kaibigan! It is a big call, but sees possible changes along the way, considering that it's still in the committee level. That's the decision of the committee. And I just thought consistency will be raised because why didn't you do that in the first year, on the second year? Why you're only doing that on the third year? Bakit hindi umaten si Sandro Marcos na senior deputy? Di ba yung first term, first year, Sandro Marcos, merong kongresista na, due to our tradition. Second year, Sandro Marcos, due to our tradition. Kay BBM nga, di ba? Kay BBM nga, tradition, 15 minutes tapos na. I can say this, she's the vice president. Buti pa kay PBBM, no? 15 minutes tapos na. Kay VP Sara, ilang oras aabutin? Yes or no lang naman ang hinihintay ni VP Sara. Then, the office of the Vice President, you slash it by more than half? Nagtanong na si Joel Villanueva, opisina yan ng Vice Presidente, nag-slash kayo ng 1/2? Grabe kayo. Opisina yan ng Vice Presidente. Yes. Yan ang tanong niya. Hindi nyo na-gets? Vice Presidente, ano lang kayo kongresista? The House Appropriation Panels proposed 1.29 billion budget cut for the OVP proposed 2 billion budget for 2025 due to lack of information on the proposal. Wala ngang confidential funds si VP Sara sa lahat ng ahensya. Si VP Sara lang ang zero confidential funds. Si BBM nga ang laki-laki ng confidential funds. The lack of information was based on the absence of VP Sara. Hindi naman kasi para sa kontrahin nila yan si PBBM. Diba, uulitin ko, takot lang nila. Tapos pinsan pa ni PBBM si Bossing. Diba? Siyempre, huwag na kanitanin niya, no? Pero subukan nyo, si VP Sara, magbati uli sila ni PBBM. Naku, nagmamadali yung mga yan. Ipasan nyo na. Pag upo pa lang ni VP Sara sa ano yan, ganito kailangan ko ng budget kasi kita. Oo na, sige na. Kahapon pa namin inaprubahan yan eh. Diba? Subukan lang ako magbatiyan dalawang yan. O kaya kung manalong presidente si VP Sara, 'di ba? Kung manalo siyang presidente, uupo siya sa Senado, ay sa Kongreso, no? Paupo pa lang siya. Aprobado na po, Madam President. Ano 'yun? Di pa ako nagsasalita, hindi po. Huwag niyo na ipaliwanag. Aprobado na, may sobra pa. Ay nako. And without anyone from the OVP on the second day of deliberation. Maraming nagtanong ng mga tao, bakit may second day of deliberation? Bakit on the first day of deliberation, bakit wala yung tradition ng Congress? Bakit puro, pag after ng presentation ni VP Sara, dapat merong isang kongresista doon ang nagsabi na, due to our tradition, aprobahan na ito. Kasi, ang ginawa, puro question sa confidential funds. Yes. Kaya nga sabi ni VP Sara, may script sila. Diba? Sabi dito, Villanueva. Parang no? Ano yan, teleserye? Whoever pointed out that there are a lot of ways looking into how the VP's current approved budget was spent and how it plans to spend its proposed 2025 budget. You can file a resolution. You can investigate on the confidential funds. That's what I mean. If you do that as well, if you do that, that is your decision then. Do it consistently. Do it in the other agencies. Diba? Hindi lang naman Office of the Vice President ang may question as
confidential funds. Oh, 'di ba? Stella Kimbo, napahiya kayo. Franz Castro, Raul Manuel, Brosas. Oh. Aba, merong may napanood ako, merong isa talagang nagsalita, no? I-reaction ko din yun eh. Meron talagang parang umupak kay Kimbo. No, parang natulala, na-shock si Kimbo ron eh. Babae, congressman ba yun? Basta maganda yun eh. I-topic din natin yun. Di lang ang OVP ang questionable sa confidential funds. Kung gusto nyo magtanong about confidential funds, dapat lahat ng ahensya. Oh, yun mga kabibig. Yeah. Yun ang nakita na medyo sablay yung pagkat ng budget ng OVP. Tama. Yun yung sinasabing transparent. Hindi lang si VP Sara ang hahanapan ng ganyan sa confidential fund. Dapat lahat ng ahensya, no? Lahat ng ahensya, imbestigahan nila. Anuhan nila, di ba? Tignan talaga nila. Kaso nga lang, tumututok lang lahat kay VP Sara. Kaya masasabi nating para silang namemersonal. Di ba? Yung galit nila na matagal sa mga yung matagal ng galit nila sa mga Duterte is ngayon lang nila binuhos. Ngayon lang nila nilabas dahil ngayon lang sila nakakita ng tamang pagkakataon para makabawi. Kaso nga lang yung bawi na ginagawa nila, wala, nagba-backfire lang din sa kanila. Kasi kahit pagbintangan mo ang tao na yan na magnanakaw, pero wala ka namang ebidensyang inilalabas, baliwala rin yan. Hindi maniniwala ang mga tao sa mga pambibintang na sali-salita lang. 'Di ba? Kasi kung lahat tayo maniniwala sa salita lang, sa pambibintang na ganon, marami nang nakakulong. Baka yung kulungan dito sa buong Pilipinas punong-puno na. Sa mga Martes pa lang eh. 'Di ba? Naman ibig sabihin na kinakampihan ni Joel Villanueva ang OVP, kundi nakita na niya ba yung inconsistency ng Kongreso. First year ni VP Sara pagdepensa, hindi lamang umabot ng mga ilang minuto, approve. Second year, approve. Dahil sa tradisyon. Third, my first deliberation. 5 hours yun ha? Mawawala talaga yung tradition na yan dahil meron silang personal na galit kay VP Sara. Yun eh. Second deliberation, umupo si Marcoleta, sinabi niya, due to tradition, kailangan, let go na itong. Pero hindi. Anong sabi ni Kimbo? May mga objections, kailangan nating paghatiin kung ano ang gusto ng Congress. Pero yung kay BBM, may ako paghatian yung pondo na kinatkat kay VP Sara. Object, dinedma nila. Kita nyo mga kabibig kung gaano sila kagaling magdrama, kung gaano stick to the plan ang ginagawa nila. So akala nila na hindi nakikita ng mga tao. Kasi sabi ni kaya ulito si Kimbo? Zaldico, matatalino na ang mga tao. Tama ka, Zaldico. Matatalino na ang mga tao. Kaya kitang-kita ng mga tao kung paano nyo kinawawa, paano nyo pinagkaitan ang Office of the Vice President. Tama yun. Doon ka tumama sa sinabi mo, Mr. Ko. No? Matalino na talaga ang mga tao ngayon. Dahil hindi na nagiging tanga at hindi na sila bulag. Na yun lang ang tanging nakikita nila gaya sa telebisyon. Yun lang ang nakikita. Laging ganun binabalita. 'Di ba? Kung sino lang ang gusto nilang ibalita, yun lang ang ibinabalita nila. Hindi katulad ngayon. Maraming paraan para makilala mo ang isang politiko. Maraming paraan para makita mo kung sino ang tunay na naglilingkod at hindi. 'Di ba? Kaya tama yung sinasabi na matalino. Kaya ngayon is nagkakaroon na ng maraming kaalaman ang Pilipino. Bakit ba nanalo si PBBM? 'Di ba? Kung diba? Walang mga social media nung tumakbo siya noong 2022. Kung walang social media, mananatili pa rin sa kaisipan ng mga Pilipino kung ano ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. sa mga Pilipino na pilit isinisiksik ng mga dilawan sa utak ng mga kabataan at ng mga tao. Dapat naniniwala pa rin lahat ng mga tao na masama ang ginawa ni Apo Lakay sa mga Pilipino. At hindi maganda ang ginawa ni Apo Lakay sa Pilipinas. Dapat ganun. Pero sa tulong ng mga platforms sa social media, bumango ang pangalan lalo ng mga Marcos.
Bumalik ang pagtitiwala ng mga Marcos at nadagdagan ng mga taong nagtitiwala sa kanila at luminis ang kanilang pangalan, lalong-lalo na ang kanilang ama. Diba? Namulat ang mata ng mga tao. Diba? At nakita din ngayon, yung mga nangyayari na hindi maganda kay VP Sara. At yung mga tao na at yung mga nasa pwesto na umaabuso sa mga taong bayan, nakikita din ngayon. Dahil marami ng paraan para makita ng mga tao. 'Di ba? Kaya matalino na ngayon ang tao. Nakakapag-isip na sila kung ano at kung sino ang tama at mali. So, anong magagawa niyo? Wala na. Markado na kayo sa mga tao. At nakita ng mga tao, ganun kayo. Ganun kayo manglait, ganun kayo gumawa ng kung ano-ano. Nako, yun mga kabibig. Diba? Ayun. Ay, nako mga kabibig. Ewan ko. Diba? Ewan ko. Sana, no? Someday, sana, ma-realize ng mga kongresista ba na kung akala nila ay hawak pa nila. Diba? Kung akala nila ang mga tao ay mauuto-uto pa nila sa pamimigay ng mga ayuda, hindi na, oy. Hindi. Kayo mga katunay, ha? Baka kayo, ha? Makakuha kayo sa ayuda, ha? Kunin nyo lang, tapos pagdating na eleksyon, baboto nyo. Di naman kayo mababantayan ng mga yan, eh. Ito lang. Sabi ni Joel Villanueva, i-share ko muna kayo sa kabibig, ha? Ito lang. Nagustuhan ko lang itong naging punto ni Joel Villanueva. Ito. Ibig sabihin, hindi siya, tawag dito, marunong siya mag-analyze sa situation. Sabi ni Joel Villanueva, I can't speak for the entire Senate. I can speak only for myself. I don't think I will agree with the slashing of the Office of the Vice President budget by more than half. I have so much respect for OVP. Marami ring ginagawa ang OVP. Correct. Alam ko rin in the past na di ganon ang perspective ng tao sa OVP. Correct. Maraming mga tao ang natulungan ng OVP. Ang tanong, nakita ba ito ng mga kongresista? Hindi. Buta-butahan lang ba? Ang tawag dito sa Bisaya ba, buta-buta lang sila because mas malakas ang OVP, mas mahal ang Vice President, mas kakalimutan ang mga kongresista dahil sa Office of the Vice President. Diba? So yun lang po mga bibig ang ating latest lebag-lebag for today. Ano sa palagay niyo? Sabi ng iba, ay nako, itong si Joel Villanueva namamangka ng dalawang ilog. Hindi naman. Ayan, yan ang hirap eh. Pag may mga ganyan tao, mapapag-isipan pa rin siya ng hindi maganda. Ano ba? Naging observant lang si Joel Villanueva. Yun yung transparent yan. Yung ganyan. Ayun naman, oy. Ano bang kulang para ipakita sa iyong mga mata, dalawang mata ba, na may maraming muta, na gari ka inconsistent ang Congress na tinitira nila si VP Sara Duterte. VP Sara, palaban, of course, itirahin ni kay VP Sara, maghanda-handa kayo. Baka meron pang ipapasabog si VP Sara at masyak na lang kayo na nakatarget na pala kayo at napahiya na kayo sa buong bayan. Ayun, at ating natin ngayon ng video na nagbula kay Banat ng Bayan at syempre nadinig natin yung boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Kabibig. Ayan, credits Kabibig. Syempre, eto po ang inyong lingkod na si BT. Comment lang po kayo sa comment box and I'm out. Peace.